Wala akong pera, wala akong trabaho, at higit sa lahat, wala na rin akong pangarap. Isa lang akong tambay sa gilid ng kalsada. Araw-araw, nakaupo sa parehong bangketa, nakatitig sa dumadaang sasakyan at tanong ng tanong sa sarili ko kung kailan darating ang pagbabago. Walang direksyon, walang ginagawa at walang inaasahan kundi ang paglipas ng oras. Pero isang araw, may nakita akong sirang laptop sa basurahan. Walang baterya, basag ang screen at puro alikabok. Kahit ganoon, may kung anong bulong sa loob ko na nagsabing, pulutin mo, gamitin mo, subukan mong ayusin. At hindi ko alam kung bakit, pero sumunod ako. Hindi ko alam na sa basurang iyon, matatagpuan ko ang simula ng pagbabago. Hindi ko alam na ang isang tambay na tulad ko ay pwedeng tumayo mula sa kawalan at balang araw magmamay-ari ng isang resort na dinadayo ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Totoo ang kwentong ito, totoo ako. At kung pinapanood mo ito ngayon, baka ikaw rin ay may pinagdaraanan. Baka isa ka rin sa mga nawawalan na ng pag-asa, pero huwag kang aalis. Dahil sa video na ito, malalaman mo kung paano nagsimula sa wala ang isang tambay dito sa Pilipinas at paano siya ngayon may sarili ng paraiso sa tabing dagat. Hindi mo pwedeng palampasin ang bawat detalye ng kwentong ito. Bawat kabanata ay may aral, bawat pagsubok ay may dahilan, bawat tagumpay ay bunga ng sakripisyo. Kaya kung gusto mong malaman kung paano ko nalampasan ang gutom, kahihiyan at pagkalugmok, kung gusto mong malaman kung paano ko binuo ang pangarap mula sa isang sirang gamit, at kung gusto mong malaman kung paano mo rin magagawa ito, manood ka hanggang dulo. At kung gusto mong marinig pa ang ganitong mga kwento ng totoong Pilipinong lumaban at nagtagumpay, mag-subscribe ka na ngayon. At kung gusto mong maging bahagi ng community na nagbibigay inspirasyon, motivation at pag-asa, pindutin mo ang join button at maging miyembro ng channel. Dito sa channel na ito, hindi ka mag-iisa. Dahil lahat ng mga pinanghinaan ng loob, lahat ng mga halos sumuko at lahat ng muling bumangon, nandito tulad ko tulad mo. Simulan na natin ang kwento. Noong panahong iyon, isa lang akong tambay. Araw-araw, nakaupo ako sa gilid ng kalsada sa Maynila, walang ginagawa, walang direksyon at walang layunin. Ang mga araw ko ay pare-pareho, gumising sa ilalim ng isang karton, maghanap ng tira-tirang pagkain at maghintay ng pagdilim para muling matulog sa parehong malamig na semento. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nabigyan ng pag-asa. Ang mga tao sa paligid ko ay sanay na sa hitsura ko. Madumi, amoy pawis at usok at palaging gutom. Marami sa kanila ay lumilingon sa kabilang direksyon kapag dumaraan ako. Sa tingin ng iba, isa akong patapon, walang silbi at walang mararating. Pero isang gabi ng tag-ulan, habang nakasilong ako sa ilalim ng isang lumang tolda sa tapat ng abandonadong gusali, may nakita akong bagay na nagbago sa takbo ng buhay ko. Isang sirang backpack ang iniwan ng kung sino mang tumira roon dati. Sa loob nito, may lumang laptop, gas-gas, putikan at wala na halos keyboard. Pero dahil wala akong ibang magawa, dinala ko ito sa aking lungga, sa gilid ng estero at tiningnan kung gumagana pa. Hindi ko inasahan, pero nang isaksak ko ito sa isang outlet ng kuryente sa kalapit na tindahan na pinayagan akong makigamit, umilaw. Ang screen, mabagal, sobrang luma pero buhay pa. Sa dami ng kalat sa desktop, may nakita akong folder na ang pangalan ay Pangarap. Binuksan ko iyon at doon nagsimula ang lahat. Kabanata 2 sa loob ng folder na may pangalang Pangarap. Nakita ko ang daan-daang dokumento, larawan at mga video. Isa sa mga unang video na binuksan ko ay may pamagat na paano yumaman kahit walang kapital. Isa itong simpleng recording ng isang lalaki, mukhang Pinoy din, na nagsasalita sa harap ng puting pader. Ang sinasabi niya ay simple, pero tumagos sa puso ko. Hindi mo kailangan ng pera para magsimula.
Ang kailangan mo ay desisyon. Paulit-ulit kong pinanood ang video na iyon. Bawat salitang binanggit niya ay parang itinaga sa isip ko. Sinabi niya na pwede kang magsimula sa kahit anong meron ka. Oras, lakas, kahit cellphone lang. Wala ako noon kahit isa sa mga yon, pero nagkaroon ako ng ideya. Kinabukasan pumunta ako sa palengke. Wala akong pera, pero may konting tiwala sa sarili. Lumapit ako sa isang matandang babae na nagtitinda ng saging at tinanong ko kung pwede ko ba siyang tulungan sa pagtitinda. Akala ko ay pagmumukhain niya akong katawa-tawa, pero tumango siya. Sige, sabi niya, pero sa halip na bayaran kita, bibigyan kita ng ilang piraso ng turon. Ibenta mo kung mabenta mo, hati tayo. At doon ako nagsimula. Kabanata 3, 2 lang ang unang turon na hawak ko. Pero hawak ko yon na parang milyon-milyong piso ang halaga. Lumibot ako sa kalsada, sumigaw ng turon. Init pa, pero walang pumapansin. Ang mga tao, abala sa kanilang buhay, hindi nila alam na isang taong desperado ang nagbebenta sa kanila ng isang simpleng merienda. Pagkalipas ng halos isang oras, may batang babae na lumapit. Kuya, magkano po? Halos maluha ako sa tuwa. 5 piso lang, sagot ko. Binili niya ito gamit ang hawak niyang barya. Sa simpleng pagbiling iyon, pakiramdam ko nanalo ako sa loto. Bumalik ako sa matandang babae at ibinigay ang kalahati ng kinita. Tuwa siya at binigyan ulit ako ng 5 turon para sa susunod na araw. Sa loob ng 2 linggo, umabot ako sa puntong nakakabenta ako ng 30 turon kada araw. Hindi pa rin malaki, pero sapat na para makabili ng sarili kong saging at lumpia wrapper. Unti-unti, naging akin na ang negosyo, pero hindi doon nagtapos ang pangarap ko. Kabanata 4 sa pagitan ng pagtitinda, bumabalik ako sa lumang laptop. Tuwing gabi, pinapanood ko ang mga naiwan pang video sa folder na pangarap. Doon ko unang narinig ang salitang digital marketing. Wala akong ideya noon kung ano yon, pero nagsimula akong mag-search gamit ang libreng wifi sa karinderya malapit sa amin. Nalulung ako sa pag-aaral. Natutunan ko kung paano gumawa ng Facebook page, paano mag-post ng catchy na larawan, paano magsulat ng caption na nakakabenta. Sa loob ng 2 buwan, may sarili na akong online page, Turon ni Tambay. Pinagkaguluhan ito. Lalo na nang mag-post ako ng video kung saan ipinaliwanag ko kung paano ako nagsimula mula sa wala. Libo-libong shares, daan-daang orders. Biglang hindi na sapat ang kamay ko. Kumuha ako ng 2 katulong, mga kapwa tambay ko rin noon. Gaya ko, biglang nagkaroon din sila ng direksyon sa buhay. Ang simpleng turon business ko ay lumaki at naging maliit na food stall. Hindi na lang turon ng paninda, pati banana Q, kamote Q at lumpiang tog. At sa ilalim ng bawat balot ng produkto namin may nakaprint na salitang, "Kaya mo rin to." Kabanata 5 makalipas ang 1 taon, may isang lalaki na biglang dumating sa stall ko. Nakapolo, may dala-dalang mamahaling cellphone at tila galing sa corporate world. Akala ko iinspeksyonin ako o sisitahin, pero ngumiti siya at sinabing, "Ikaw ba si Turon ni Tambay? Gusto kitang i-feature sa vlog." Engko, nagulat ako. Isa pala siyang sikat na content creator na gumagawa ng video tungkol sa mga taong nagsimula sa wala. Pumayag ako. Ilang linggo matapos mailabas ang video, dumagsa ang offers. Pati mga negosyanteng gustong mag-franchise ng stall ko. Pero may isang offer na hindi ko makalimutan. Isang dating OFW ang lumapit sa akin. May lupa daw siya sa Palawan, tabing dagat, pero wala siyang ideya kung ano ang gagawin doon. Nag-alok siya na magsosyo kami kung gusto ko itong gawing resort. Resort? Tambay ako noon. Ano bang alam ko sa pagpapatakbo ng resort? Pero binalikan ko ang sinabi sa video noong unang gabi ko sa laptop, hindi mo kailangan ng pera para magsimula. Ang kailangan mo ay desisyon. At nagdesisyon ako. Kabanata ay isang lupa sa Palawan,
ay malapit sa isang maliit na baryo na hindi pa kilala ng karamihan. Hindi ito kasing ganda ng El Nido o Coron, pero may kakaibang katahimikan, may sarili itong alindog, ang dagat ay kulay asul na kristal, at sa paligid ay may mga puno ng niyog at bundok sa malayo. Nang unang beses kong tumapak doon, pakiramdam ko ay ibang mundo ang aking pinasok. Wala akong alam sa pagpapatayo ng resort, pero tulad ng ginawa ko sa laptop noon, nagsimula akong mag-research. Nagbasa ako ng mga forum, nanood ng video tutorials, at kumonsulta sa ilang arkitekto at civil engineer na nakilala ko online. Mabagal, mahirap, pero natuto ako. Ginamit namin ang kinita ko sa mga food stall para sa paunang gastos. Mga kubo muna, solar power, poso para sa tubig. Ang partner kong dating OFW ay nakatulong sa legal at logistical na aspeto. Unti-unti, nagsimula naming makumpleto ang unang 5 Nipa Hut Cottages, pangalan ng resort. Pinangalanan ko ito na Bayanihan Cove. Para sa akin, ang pangalan ay paalala na kahit sinong tambay, kung mabibigyan lang ng pagkakataon, suporta at paniniwala, kayang makapagtayo ng sariling paraiso. Kabanata Studio nagsimula kami sa social media. Gumamit ako ng mga natutunan kong marketing skills para i-promote ang Bayanihan Cove. Nag-post ako ng before and after photos ng lugar, ng mga simpleng kubo na nakaharap sa dagat, at ng kwento ko kung paanong mula sa pagtitinda ng turon sa kanto, ngayon may sariling beach property na ako. Nag-viral ang post. Hindi ako makapaniwala nang sa loob ng 1 linggo ay fully booked kami. Mga backpackers, vloggers, estudyante at OFW na umuuwi para magbakasyon. Lahat sila gustong makita kung totoo ba ang kwento ng tambay na naging resort owner. Dumating din ang mga oportunidad na hindi ko hiniling, sponsorships, travel agencies na gustong makipag-partner at mga kumpanya na gustong gumawa ng dokumentaryo tungkol sa buhay ko. Pero higit sa lahat, dumami ang mga taong nagpapadala ng mensahe na nagsasabing, "Salamat, dahil sa kwento mo, nagsimula rin akong mangarap. Doon ko naramdaman ang tunay na yaman." Kabanata Pasyon, pero hindi lahat ng araw ay masaya. Isang araw, sinalanta ng bagyong malakas ang lugar namin. Nasira ang ilang kubo, nabuwal ang ilang puno, at kinailangan naming magsara pansamantala. Marami ang nawalan ng pag-asa. May mga empleyado, akong natakot na baka hindi ko na sila maipasweldo, pero natutunan ko na noon pa man, kapag may bagyo sa buhay, hindi solusyon ang sumuko. Kailangan lang panindigan ang sinimulan. Pinatawag ko ang buong team. Kung nagsimula tayo mula sa wala, noon kaya natin ulit ngayon. Lalo na ngayon, hindi na ako mag-isa. Sa tulong ng community, mga dating customer at ilang volunteers na umuwi pa mula Maynila para tumulong, naitayo namin ulit ang Bayanihan Cove. Mas matatag, mas maganda at mas buo ang samahan. Mula noon, alam kong hindi na ito basta negosyo. Isa na itong simbolo ng pag-asa. Kabanata 9 noon pagkalipas ng 3 taon, nakatayo na ang Bayanihan Cove bilang isa sa mga top-rated eco-resorts sa buong Palawan. Naka-feature na kami sa mga travel magazine at TV shows. Pero higit sa lahat, naging training ground kami para sa mga dating tambay, tindera at tricycle driver na gusto ring magsimula ng negosyo. May programa na kami ngayon na tinatawag na Tambay to CEO, kung saan tinuturuan namin ang mga kapwa nating Pilipino ng basic entrepreneurship, financial literacy at digital marketing. Isang araw, habang nasa baybayin ako ng resort, lumapit sa akin ang isang binatilyo, mukhang bagong dating. "Kuya," sabi niya, "totoo ba talaga yung kwento mo na dati kang tambay?" Ngumiti ako. "Oo, walang gawa-gawa." Lahat ito nagsimula sa sirang laptop na nakita ko sa basurahan. Tahimik siyang tumango. Gusto ko rin sanang magsimula. Tinapik ko siya sa balikat. "Dito ka lang, simulan mo ngayon." Kabanata 10 ngayon.
habang pinagmamasdan ko ang pagsikat ng araw mula sa teres ng sarili kong kubo, hindi ko maiwasang mapaluha. Lahat ng sakit, gutom at pangungutya na naranasan ko noon, lahat pala ay paghahanda sa mas malaking misyon. Hindi pera ang sukatan ng tagumpay. Hindi rin ari-arian o mga parangal. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang baguhin ang sariling kapalaran at maging liwanag para sa iba. Isa akong tambay sa Pilipinas. Pero ngayon, may sarili na akong resort. At kung ako, na galing sa wala, ay nagawa, ito, ikaw rin. Kung narating ko ang dulo ng kwentong ito, ibig sabihin, hindi ako sumuko. At kung ikaw nanood hanggang dito, may dahilan din kung bakit ka nanatili. Siguro dahil may bahagi ng buhay ko na parang buhay mo rin. Siguro dahil may tinatago kang pangarap na matagal mo nang iniwan, pero ngayon muling nabuhay. Kaya kung may natutunan ka sa kwentong ito, kung naramdaman mong parang ikaw rin ay may pag-asa, mag-subscribe ka na. Dahil dito sa channel na ito, araw-araw kaming naglalathala ng mga totoong kwento ng tagumpay, mga kwento ng Pilipino, para sa Pilipino. At kung gusto mong sumuporta sa mga kwentong nagbibigay inspirasyon, kung gusto mong maging bahagi ng komunidad ng mga taong lumalaban, pindutin mo ang join button at maging miyembro ng aming channel. Isang pindot lang, pero malaking tulong para maipagpatuloy namin ang mga kwentong tulad nito. At huwag mong kalimutang i-share ang video na ito. Baka ang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon ay isa sa mga kaibigan mo. Ako si pangalan fiktisyo o generiko kung gusto, dating tambay. Ngayon may sariling resort at ikaw, baka ito na ang simula ng kwento mo.